Madalas ka bang gumamit ng paminta sa pagluluto? Pamintang buo ba? O pamintang durog? Halika dahil sa videong ito ay pag-uusapan naman natin ang pampalasang paminta. Dahil batid mo bang hindi lamang pala ito basta sangkap na pampalasa sa pagkain, sapagkat mahusay din pala itong herbal na gamot at maaari nating magamit bilang paunang lunas sa mga nararamdaman. Kaya naman bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Hello, what's up? Your best here. Likas na sa ating mga Pilipino ang paggamit ng paminta o black pepper bilang pampalasa sa mga lutuin. Mapanilaga man yan, adobo o halos lahat na nga ng mga putahe, sapagkat malasa nga at mahalimuyak ang paminta sa mga pagkain. Batid mo ba na ang paminta ay mayroong 4 na kulay? Ang pink, green, puti at ang itim nito na pangkaraniwan nating ginagamit. Mayroon namang 6 na variants base sa iba't ibang rehiyon na pinagmulan nito ang paminta. Ang itim na paminta nga ay nagresulta sa hilaw na bunga ng paminta na pinatuyo, samantalang ang puti naman ay ang mga hinog nitong bunga na inalis lamang ang mga balat, pinatuyo at iprinoseso. Native sa South Asia ang paminta, partikular na nga sa bansang India, na ginagamit na nga nila sa kusina maging noon pa ngang 2000 BCE at gayon din naman sa bansang Thailand at Malaysia. Batid mo rin ba na binansagan nga itong black gold sapagkat isa sa pinakamahal na sangkap noon ang paminta. Kadalasan pa nga itong ginagamit na pambayad o pang-barter o kaya naman ay pangregalo sa mga mayayaman. Noong unang panahon, ito rin ay inilalagay sa ilong ng mga yumao bilang bahagi ng mummification rituals. Kahit noong sinaunang panahon sa Roma, ginagamit din ang paminta bilang collateral o pambayad utang na halaga. Ganyan nga kataas ang presyo ng paminta noon. Ang paminta ay nagtataglay ng mga phytochemicals, piperidines, pyrrolidines at safrole. Ang substance nitong piperin ang siyang dahilan kung bakit nababahin tayo o nasnis tuwing makalalanghap tayo ng paminta. Mayaman din sa vitamin K, iron, manganese at protein ang paminta. Kaya naman perpekto nga itong sangkap sa mga lutuin. Subalit alam mo ba na mainam ding gamot o herbal na medisina ang paminta? Gaya nga ng ilang mga spices o mga pampalasa, isa ring mahusay na tradisyonal na gamot ang paminta. Mainam itong magagamit na panlunas sa pananakit ng tiyan, constipation, insomnia, sakit ng ngipin, paso sa balat, at maging sa masakit na mata. Maaari mo nga itong ibudbud sa mainit o maligamgam na baso ng tubig at inumin, o kaya naman ay gawing paste para naman sa mga paso sa balat. Kaya nga marapat na parating meron kang paminta sa inyong bahay. Magagamit mo sa pagluluto ay mahusay din palang first aid. Ikaw, nababahin ka rin ba sa tuwing makalalanghap ka ng durog na paminta? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Sangkap sa pagluluto na kung tawagin ay star anise. Isa palang magandang uri ng pampaswerte o lucky charm. Papaano nga ba ito isasagawa? Hello, what's up? Your best here.
Sa videong ito ay alamin kung papaano nga ba gawing isang malakas na pampaswerte ang sangkap na ito sa pagluluto na kilala sa katawagang star anise. Pamilyar ka ba sa halaman o sa sangkap sa pagluluto na star anise? O maaaring nakakita ka na nito, subalit hindi mo batid na ito pala ang ngalan nito. Ano nga ba ang star anise? Ang star anise o Illicium verum ay isang uri ng bunga ng isang munting puno na kadalasang tumutubo sa mga bansa gaya ng China at Vietnam. Tinatawag itong star anise dahil sa hugis tala nitong bunga na nagtataglay ng mga buto. Ang pangalang ito ay mula nga sa salitang Latin na Illicio na ang ibig sabihin ay pang-aakit. Pinipitas ang mga anis bago pa nga ito matuyot upang manatiling buo ang hugis tala nitong bunga. Kadalasang ginagamit ang star anise sa paggawa ng pabango, sabon, toothpaste, mouthwash, skin creams, at madalas nga ay sa pagluluto. Gamit ang star anise ay sumasarap ang pagkain gaya ng patatim, biryani, at masala chai. Kilalang kilala ang sangkap na ito sa India, sa China, at Indonesia. Gayon din dito sa atin sa Pilipinas. Ito rin ang pangunahing sangkap sa paggawa ng alak na kung tawagin ay Galliano. At maliban sa napakarami nitong gamit, ay isa rin itong mainam na lucky charm o pampaswerte na maaari mong gamitin sa pang-araw-araw na buhay, sa paghahanap ng trabaho, sa mga sugalan, sa paghahanap ng forever, at pampaswerte sa bahay at kabuhayan. Ngunit papaano nga ba ito ginagawang pampaswerte? Sa araw ng Huwebes, bilang pinakamainam na perpektong araw upang ito ay isagawa, kumuha ka lamang ng isang piraso ng buong star anise. Ibig sabihin ay buo at walang sira ang 8 o 7 nitong taludot. Maaari itong gawin anumang oras na inyong naisin basta sa araw lamang ng Huwebes. Hawakan ang star anise gamit ang inyong power hand. Ipikit ang inyong mga mata at umisip o mag-visualize ng kulay orange na liwanag. Kung makaramdam ng init sa inyong palad na nagtatangan ng star anise, ay bigkasin lamang ang mga katagang ito na maaring sa English o sa Tagalog. Earth and fire, send me my desire. By wind and sea, bring good luck to me. As I will it, so mote it be. Samantalang kung nais mo naman ang Tagalog, ay narito ang iyong mga dapat banggitin. Lupa at apoy, ibigay ang nais. Sa dagat man at sa hangin, ako ay swertihin. Ang munti kong hiling, sana ay dinggin. Maaari mo itong bigkasin ng makailang beses base sa inyong kagustuhan. Subalit nararapat na mayroon kang malinis na hangarin at pagnanais habang ito ay isinasagawa. Pagkatapos nito, ibalot ang star anise sa pulang tela o pouch o gawing unton at ugaliing dalhin saan ka man magpunta araw-araw. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ating ikauunlad sa buhay. Manalig sa may kapal at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.